tumapat po ng First Friday Devotion. At matutuwa naman tayo dahil patapos na tayo sa ating kalendaryo ng ating simbahan. Halos tomorrow morning, yung ating last celebration for this year, yung ating pong liturgical year, and then tomorrow evening ay magbubukas na tayo ng panibago ulit kalendaryo ng simbahan. Because tomorrow evening, magsisimula naman yung ating Advent season. Kaya tapos na yung ating one-year journey sa ating mga binasang, mga salita ng Diyos. And then next calendar ay yung panibagong phase naman ulit ng mga salita ng Diyos yung ating babasahin. Kaya po, mapapansin ninyo na itong last day na halos ay ang focus na ngayon na sinasabi sa atin ng Panginoon ay tungkol sa end of time. Siguro po, madalas niyong naririnig yan, no? Kailan kaya magugunaw ang mundo? No? Sabi gano'n, naku, end of the world na. Marami tayong mga narinig na ganyan. May mga eksaktong date pa. Pero nangyari ba? Hindi. Kasi buhay pa kayo hanggang ngayon. No? Dahil sigurado kung end of the world na, sigurado wala na tayo sa mundong ito. Pero madaling magsabi ang tao kung ano yung mga sinyales kapag mag-e-end of the world. Ngayon, nakinig ba kayo? Baka hindi na kayo nakapakinig ng balita ngayon kasi maaga kayong pumasok, no? Ngayon, papapansin ninyo, hindi naman masyado nag-uulan sa Maynila. Diba? Wala naman masyadong ulan. Pero pag nagbukas ka ng TV, bahang-baha sa Mindanao. No? Sino mga taga Mindanao dito? May mga taga Mindanao ba dito? Nakabalita ba kayo ng mga pamilya ninyo sa Mindanao, no? Halos lumulubog ngayon dahil maraming baha. Pag tinatanong natin, mayroong baha, may lindol na malalakas, katulad ng mga nakaraang mga linggo, malalakas na mga lindol. No? Pag inisip natin, ito ba yung mga signs na pwedeng sabihin natin, magugunaw na ba ang mundo? Kasi ito yung mga hindi inaasahang mga pangyayari. Pwedeng sasabihin natin, mga hindi natural sa buhay natin. Kasi nature ang ating nakakalaban. Hindi naman ito sakit lang. Kasi kapag may sakit ka, alam mo naman kung ano kakahantungan. Pero ito, bigla na lang dumarating. Yung tipong nagtatrabaho ka, biglang gagalaw yung lupa. No? Wala ka namang kaalam-alam. Umuulan lang, bigla ka palang babahain. Wala tayong kaalam-alam sa mga kapag ang kalikasan na ang gumanti, parang kapakiramdam natin, baka katapusan na. Kaya maririnig nyo yung sa unang pagbasa, 4 na malalaking mga dambuhala yung lumitaw. Sabi, nagkaroon ng vision si Daniel, Prophet Daniel, na mayroong 4 na malalaking dambuhalang lilitaw. At kapag tinignan po ninyo, parang mga common, dahil beast, bear, leopard, no? Ganun lang yung mga makikita mong larawan, pero makikita mo bakit mayroong mga mararaming sungay at kung ano-anong mga itsura. Na parang pag tinignan natin ngayon, pag sa mga anime, no, parang yung mga kalaban ng mga superheroes. Pero pag inisip natin, mga hindi pangkaraniwan at pwedeng dumating at mangyari para sirain ang mundo. Na sinasabi lamang sa atin, darating at darating sa punto ng buhay ng tao na lahat ng ito mawawala at masisira. Lahat ng bagay sa mundo mawawala at masisira. Maluluma, tatagal, masisira ang lahat. Kaya po kahit tayo, no, yung katawan natin, mapapansin ninyo, no, nung medyo kabata-bataan pa ninyo, malakas-lakas pa kayo lumakad, maglaro, no? Ngayon, lumakad ka lang ng konti, hinihingal ka na, no? Ganun talaga ang katawan ng tao. Hindi naman po pwede sasabihin mo, pag tumatanda ka, pakiramdam mo, bata ka pa din, no? Hindi. Unti-unti, mapapagod na rin ang katawan. Unti-unti, masisira din ang katawan. Kaya sasabihin natin, may hangganan din maging ang ating mga katawan. Matatapos din ang ating mga katawan. Kaya nga po kahit umabot ka ng 100 years old, sigurado hihinto yan.
Kahit bigyan ka ng Diyos ng 200 years old, hihinto ka. Walang magiging permanente sa mundong ito. Lahat masisira, lahat mawawala. Kaya ang tanong, kung ang buhay ng tao may hangganan, lahat tayo mamamatay, lahat tayo mawawala sa mundong ito, ang tanong, nakahanda ba tayo? Kayo, nakahanda na ba kayo? Meron na ba kayong plan? No? Nakakuha na ba kayo ng plan para siguradong handang-handa na kayo? No? Diba? Pag inisip natin, pinaghahandaan ba natin yung ating kamatayan? Pag tayo nag-uusap-usap tungkol sa kamatayan, yan yung pinakaayaw nating topic. Minsan nga, kumakatok pa tayo sa upuan, sa kahoy, no? May mga ganyan. Sabi ko, naku, baka mamatay tayo. Naku, kakatok bigla, no? Ano kaya meron doon sa pagkatok, no? Hindi ko alam, hindi ko kaya paliwanag. Bakit kumakatok, no? Siguro sabihin ganun daw, para daw hindi matuloy, no? Di ba pag kumakatok, binubuksan nga, no? Kaya baka ganun ang mangyayari, no? Katok ka ng katok, baka matuloy lalo kasi bubuksan nga talaga sa iyo, no? Minsan ganun pang ginagawa natin, kakatok-katok pa, no? Kaya sa susunod, wag kayong kakatok, baka matuloy yan, no? Baka biglang pagbuksan kayo ng kamatayan, no? Pero madalas iniisip natin, ano nga kaya ang mangyayari kapag natapos na tayo sa mundong ito? Ano ba talaga ang mayroon pag natapos tayo sa mundong ito? Sa pananampalataya, itinuturo sa atin, katulad ng mabuting balita, sinasabi sa atin ng Panginoon, lahat mawawala. Kahit nga mapapansin ninyo ang puno, kapag nahulog na yung mga dahon at wala nang natira at puro sanga lang, makikita mo lalabas ulit yung mga maliliit na dahon, mamumunga ulit, mamumulaklak ulit, bilang pagpapakilala na muling sisibol ang buhay. At sasabihin sa atin ng Panginoon, kahit mawakas ang lahat, kahit hindi nyo na makita yung tunay na ganda, kahit na yung buhay natin ay unti-unti na nasisira at mamamatay, pero unti-unti yang magkakaroon ulit ng panibagong buhay. Yan ang pag-asa na ibinibigay sa atin ng pananampalataya. Kaya sa buhay ng tao, hindi tayo natatakot dahil mamamatay tayo. Dahil yung kamatayan, huling bahagi lang ng buhay ng tao. Dahil mayroon pang ibinibigay na pag-asa ang Diyos na sinasabi sa mabuting balita na mayroon pang buhay na walang hanggan. Kaya nga sabi ng Panginoon sa last part, everything will pass away. Lahat mawawala. Pero my words will not pass away. Pero yung aking salita, hindi yan mawawala kahit kailan. Parang sasabihin lang ng Diyos, kahit lahat tayo mawala sa mundong ito, pero yung salita ko na ikaw ay muling mabubuhay, hindi yan mawawala hanggang sa dulo ng walang hanggan. Kahit na lumisan ka sa mundong ito at ikay muling binuhay ng Diyos, yung salita ko nandiyan pa rin. Kaya siguro malinaw yang ipinapaalala sa atin ng Panginoon. Malinaw yan na itinuturo sa atin ng Diyos na dapat sa pananampalataya, yun ang ating pinagbubuti at pinahahaba. Maaaring ang buhay huminto, pero yung pananampalataya natin, pwede nating habaan para hanggang sa dulo, kahit mamatay tayo, mayroon pang muling pagkabuhay na maaaring idugtong muli sa ating buhay. Kaya po, kung matatakot lang tayong mamatay, siguro sasabihin ng Panginoon, natalo ang pananampalataya. Natalo ang iyong paniniwala sa akin. Kung mamamatay lamang tayo nang may takot, paano pa yung mga salita kong itinanim sa iyo nung ikay nabubuhay? Hindi pala yan nagbigay sa iyo ng lakas at pag-asa para sabihin mo sa iyong sarili, yung kamatayan, hindi yan ang katapusan ng lahat. Dahil may muling pagkabuhay pa. Kaya mga kapatid, lagi nating babalikan, kahit na humina na tayo at maramdaman natin ang paglisan sa mundong ito, lagi mong iisipin sa pananampalataya, ipapaalala ng Diyos,
mayroon pang kasunod yan. Huwag kang mawawala ng pag-asa, nahihinto ka sa kamatayan. May pag-asa pa yan. Mayroon pang muling pagkabuhay yan. At yung muling pagkabuhay, ang tagumpay natin laban sa kasalanan at sa kasamaan. Ang muling pagkabuhay, ang tagumpay ng Diyos laban sa kasalanan at kasamaan. Kaya gusto ng Panginoon hanggang muling pagkabuhay ibigay sa atin para maipaalam sa atin ng Diyos na hindi natatapos sa kamatayan. Dahil kapag namatay ka lang, talo tayo. Pero kapag muli kitang binuhay, nanalo tayo laban sa kasamaan. Dahil ang kabutihan at ang pangyarihan ng Diyos ang tunay na mamamayani sa buhay natin. Kaya sana, kahit po maririnig ninyo yung mga salitang end of the world, gugunawi na ang mundo, matatapos na ang lahat sa mundo, parang hihinto na ang lahat ng oras, sasabihin mo, alam ng Diyos kung ano ang nararapat para sa atin. Alam ng Diyos kung ano ang makabubuti para sa atin. Hindi katapusan ng mundo kung hindi ang buhay na walang hanggan. Amen. Thank you for joining us. View our past broadcast on the St. Peter Community YouTube channel and St. Peter Community Facebook page. Don't forget to like, to share, to subscribe, and hit the bell so you can be notified on our upcoming activities. Maraming salamat po at laging tandaan,